Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay. Isang magandang araw po sa bawat isa. Ang ating pong paksa sa araw na ito ay hinggil po dito kay Pastor Apollo Tibuloy na di umano ay sabi niya, I am now the owner of the earth. O, ayan o. I am now the owner of the earth. Sabi ni Tibuloy, ano. Sa kasulatan kasi ho, kinakailangan merong dalawa o tatlo ang saksi para pagtibayin yung usap. Halimbawa, doon sa 1860 ng Mateo, datapat kung hindi kanya pakinggan, magsama ka ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo mapagtibay ang bawat salita. Ibig sabihin lamang, kinakailangan merong dalawa o tatlo na saksi. Kung halimbawa, sinabi niya, I am now the owner of the earth, tingnan natin kung sino pa yung magsasalita hinggil doon sa sinasabi niya. No? Pakinggan nga po muna natin yung kanyang sinasabi, ano? Yung kanyang claim. Sige nga po, pakinggan nga po natin siya. Ownership of the world is over. I am now the owner of the earth. I am now the owner of the world. Pagka ako'y lumalakad sa buong sanlibutan at nakikita kong lahat ng tao, anong sasabihin ko? Akong may-ari sa inyo. Whether or not you know it, akong may-ari sa kaluluwa. His honor. So, yan, mismong sa bibig niya nanggaling ha. I am now the owner of the earth. Yun ang sabi niya. So, una, magtanong tayo sa kanya. Kasi baka mamaya siya lang yung nagkiklaim. Sino ba ang pwede mong maging saksi, Pastor Tibuloy, Apollo Tibuloy? Sino ba ang pwede mong maging saksi para patotohanan yung iyong claim? Kasi sa kasulatan kasi, dalawa o tatlo ang saksi para mapagtibay ang isang salita. Hindi po pwede yung basta na lamang. Or dalawang saksi o sa bibig ng tatlong saksi ay pagtibayin ng usap. Kinakailangan dalawa o tatlong saksi mapagtibay ang bawat salita. Diba? So, sino ang pwedeng... so, isa ka na. O sino pa yung dalawa na pwede mong maging saksi? So, kung wala kang po pwedeng mahihirap na magiging saksi. Sabihin, claim mo lang yan. At hindi po pwedeng tumayo yan sa pamantayan ng kasulatan. Basahin natin yung sinasabi ng kasulatan. Sa 24:1 ng awit. Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Kanino daw? Kay Abay Yahweh. Sa The Scripture 2009, the earth belongs to Yahweh and all that fills it, the world and those who dwell in it. Yan po ang sinasabi sa The Scripture 2009. The earth belongs to Yahweh. Saan pa? Kay David yan, si David uli. Sa awit 50:12, ang nakalagay ho dyan, kung ako'y magutom, ay hindi ko sasaysayin sa iyo sapagkat ang sanlibutan ay akin at ang buong narito. Exodo 9:29, si Moises naman. At sinabi ni Moises sa kanya, pagkalabas ko sa bayan ay aking ilalahad ang aking mga kamay sa Panginoon at ang mga kulog ay titigil at hindi na magkakaroon pa ng anumang granizo upang iyong maalaman na ang lupa ay sa Panginoon. So, ibig sabihin, kay Abay Yahweh ang lupa. Si David, si Moises, sino pa? Si Pablo. Sa unang Korinto 10:26, sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang kabuuan ang narito. Ilan na ho sila? Tatlo na. So, napagtibay na dito na yun ng lupa ay kay Abay Yahweh. At lahat ng narito ay kay Abay Yahweh lahat yan. Walang po pwedeng umangkin.
O, ngayon, ano ang pahayag ni Abayhawa? Job 41:11, sinong naunang nagbigay sa akin upang aking bayaran? Siya. Anumang nasa silong ng buong langit ay akin. Siya yung nagpapatotoo, ano? Awit 89:11, ang langit ay iyo, ang lupa ay iyo rin, ang sanlibutan at ang buong narito ay iyong itinatag. So, walang kapangyarihan si Pastor Apollo Kibuloy na angkinin ang hindi kanya. Di ba? Kasi pag inaangkin mo yung hindi iyo, ano yun? Anong ibig sabihin nun? Aangkinin mo ang hindi iyo? So, maliwanag mo yun nasa kasulatan. Itong nakikita natin ngayon na tinatahanan ng mga tao ay walang iba kundi pag-aari ni Abayhawa. No? So, alam na natin kung anong nakita natin at napanood na yung palagang pag-angkin ni Pastor Apollo Kibuloy ay pag-angkin lang niya. Walang sino mang tao na pwedeng umangkin ng sanlibutan, ng lupa, maliban si Abayhawa. No? Muli, maraming salamat. Isang magandang araw po sa bawat isa.